morning everyone! Isang magandang araw at isang mainit na summer po sa inyong lahat. So ngayon guys ay Sunday, so dahil mainit naman sa labas, dito na lamang sa bahay talaga kami nag-i-stay. At dahil sa sobrang init guys, yung aming mga hinarvest na banana ay na-overripe. So ayan, isi-share ko sa inyo guys ang technique kung paano hindi masayang ang mga hinog na saging. Yung mga saging na o-overripe. So, bago po ako mag-umpisa guys, syempre welcome back to my channel, Hilda Chavez Ebio po. At ito guys ay isi-share ko sa inyo na mapakapakinabangan ninyo. Dun sa mga walang oven, pwede po tayong gumawa guys ng banana bread or banana cake na gagamit lamang ng steamer. So, para dun sa mga walang oven, ito po ang paraan. Tingnan po ninyo at napakadali pong gawin. Pwede ninyong gawing pang negosyo at panghanda sa mga salo-salo o mga okasyon na meron kayo. I-share ko po ito sa inyo guys at talagang hindi kayo dito mahihirapan. So ito guys ang aking gagawin. O siya, ito nga guys ang aking mga saging. Overripe na talaga sa sobrang dami. Sa sobrang init ng panahon ay talagang hihinog na sila ng sobra-sobra. Hindi mapigilan ang pagkahinog niya. So, ayan, kaya ang gagawin ko dito ay banana bread or banana cake. Ayan guys, kumuha lamang ako ng mga 10 piraso dahil hindi naman lahat yun magagawa. At yung iba nun ay ibang luto naman ang gagawin ko. At muna, konti lang muna ang aking minamash para hindi naman mag-sobra-sobra. Ayan, durugin lamang guys ng mabuti para hindi naman siya masyadong buo-buo. Ayan, tinidor lamang kung meron kayong pangduro, kaya mas maganda yon. Ayan, ganyan-ganyan lang. Huwag nyo naman i-blender guys. So, ayan guys, namash ko na tong aking bananas. Ayan, eto, ganito na siya. Basta durog na durog lamang ang gagawin. Ayan, eto, at syempre ito ang aking mga gagamiting sangkap. Meron ako dito guys, 1 cup brown sugar or wash sugar. Yung hindi masyadong dark, pero mas maganda yung dark. Kasi ito yung meron ako, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Kahit white, pwede naman. Kung meron kayong pangkulay, pwede din naman yun. At syempre, ang aking 1 cup na evaporated milk. Ayan, kahit ang brand guys, pwede kayong gumamit. At ang aking 2 medium size na egg. Ayan, binasag ko na dito. Meron ako ditong baking powder, 1 teaspoon. At ang aking 1 teaspoon din na baking soda. Ang baking soda guys ay para pampakinis ng ating bread o yung mga binibake ninyo. Ayan, tsaka meron ako syempre 1 teaspoon din na salt, rock salt or kahit anong salt pwede gamitin. Ito ay pambalanse sa aking gagawin para mag-balance yung kanyang lasa. At syempre ang aking vanilla, 1 teaspoon na vanilla para mabango siya. So ayan guys, gagamitan ko siya ng peanut. Meron ako ditong peanut. Ayan, meron akong roasted peanut. Tira-tira ko lang lamang ito. So, ilalagay ko lang mamaya sa toppings. At pwede rin naman raisins kung meron kayo or kung anong fruits ang gusto ninyong ilagay. Nasa sa inyo yon. Ako, peanuts kasi eto yung meron ako. Tulad nga ng sabi ko, kung ano lang yung meron, pwedeng gawin yan. At syempre, ang aking 1/2 cup na tinunaw na butter. Ayan, melted butter. Ayan, pampasarap ito guys. Ayan, at syempre ang aking 2 cups na all-purpose flour. Kahit anong flour guys, pwede nyo gamitin. Kung anong arena meron kayo, basta pwede pang bake or ipang luto. At pwede rin naman yung cake flour. Pwede rin yung ganon. Ayan. At eto namang aking cocoa ay gagamitin ko lang guys, konti lang para magkaroon lang ng kulay ang aking banana bread. Kasi nga, ang aking sugar is hindi siya masyadong brown. Kaya para magkakulay lamang, lalagyan ko siya ng konting cocoa. At syempre, ang aking mga molder, ayan, gagamit ako guys ng reusable molder. Kasi yung iba gumagamit sila ng disposable. So ako, ang gagamitin ko, reusable lang. Kasi para nahuhugasan ko at bawas din sa basura. At ako ay nagagalit sa sobra-sobrang basura. Ayan. So, start kong mag-mix guys. So, ayan, transfer ko na dito sa malaking bowl yung aking banana na dinurog.
Yan. Next ko ay lalagay ko na yung aking milk. Next, yung aking eggs. Yung aking melted butter. Vanilla. Lagay ko na yung sugar. Ang dami naman ng guys ng saging na ilalagay nyo ay depende sa inyo. Ako kasi nilagyan ko ng 10 piraso kasi napakadami ng overripe kong saging. Yan. Baking powder. Salt. Baking soda. Ayan, next guys ay yung aking harina. Ilalagay ko na yung flour ko. I-ship ninyo para yung mga buo-buo maganda ang madudurog siya. Talagang maganda ang Ayan, katulad niyan, oh. Para pantay-pantay siya, wala siyang magiging buo-buo. Lagay ko na rin yung aking cocoa. Pwede rin namang walang ganito guys. Ako lang kasi lalagyan ko siya para maganda lang yung kulay ng aking banana cake. Without oven guys. I-steam ko lang ito. Para dun sa mga walang oven. Then, mix ko lang ulit. Mix well lang. So, ayan. Bali, okay na ito, guys. Nahalo ko na siyang mabuti. Ayan. So, ngayon, i-transfer ko lang sa aking molder. Lagyan ko lang ng konting oil yung mga molder para hindi siya magdidikit-dikit. Mamaya na yung isa. So, ayan, mag-transfer na ako.
hindi ko masyadong pupunuin kasi kapag umalsa siya, para may space pa yung kanyang pag-alsa. At talaga namang patok ito guys, lalo sa inyong mga anak. At pwede rin gawing business. Kung kayo ay mga matyaga-tyaga ng konti, pwede kayo mag-business guys. So, ayan guys, nailagay ko na lahat sa molder at saktong-sakto tag-apat siya. Ayan, dahil hindi naman ako gumawa ng napakarami kasi kami lang naman ang kakain. At yung iba naman ay pamimigay ko rin, kaya sakto lamang ito. At kapag naubos na, saka na lang ako uli gagawa. So, yung ating roasted peanut naman ay ilalagay ko sa toppings. Ayan, sa ibabaw niya. Gawagit kayo nito guys, para yung mga bananas ninyo na na-overripe ay hindi naman masasayang. Kami kasi naparami yung aming saging. Tsaka dahil nga sa sobrang init ng panahon, nahihinog na siya ng tuluyan. Hindi na makontrol yung paghinog. Kahit naman hina-harvest yun green pa talaga siya. Mga ilang days lang na na-harvest, nahihinog na ng sobra-sobra. At yun ay galing lang naman sa mga tanim-tanim. Ayan. Kaya pag may tanim, may aanihin. Etong mani ko guys, talagang roasted ito. Binibili ko siya ng hilaw pa lang at ako na yung nagluluto para mabango kapag inilalagay ko sa mga lutuin ko. So ayan, ready na. Ready ko na ilagay sa aking steamer kasi nga i-steam lang ito guys. Hindi naman ito i-bake. Ayan, para dun sa mga walang pang-bake, walang mga oven. Ito ang paraan na para makagawa kayo ng banana cake or banana bread kung kayo ay maraming mga overripe na bananas. So ayan guys, kumukulo na itong aking tubig dito sa steamer. So ilalagay ko na itong aking ginawa. Ayan, dala-dalawa. Kaya dito ko na lang talaga nilagay sa molder na pang leche plan kasi nga yung aking steamer is maliit lang para kasya siya. Kasi kapag dun sa talaga sa mga molder na malalaki, hindi siya kakasya. Ito guys ay lulutuin ko sa loob ng 45 minutes to 1 hour. Depende sa pagkakaluto niya. I-check ko na lang ito gamit ang toothpick. Yun ang sikreto guys. Gamitan ninyo ng toothpick kapag i-check ninyo yung mga binibake ninyo or mga niluluto ninyo, mga bread, puto, or kung ano-ano pa. O, diba sakto? Sakto lang po yung ginawa ko. And then cover na. So, ayan guys, check ko na lang yan mamaya kung okay na siya. Hintayin ko lang sa low fire lang guys. Huwag masyadong malakas ang apoy. Dahan-dahan lang. So, ayan, after 1 hour guys, ay check ko kung okay na itong aking ginawa. So, ayan.
Kukuha lang ako ng toothpick at tutusukin ko kapag wala nang dumikit sa toothpick is luto na siya. O, so ayan, wala na siyang dumikit. Ibig sabihin ay luto na siya. O, okay na, malinis na yung toothpick guys. Hindi na dumidikit. So ayan, papatayin ko na yung apoy para mapalamig siya at mailagay sa ref. O, diba guys, ang ganda ng dating niya. O, ito na yung isa guys. Ang ganda niya. See, tamang-tama lang yung dami na ibinuhos ko kanina. Kasi umalsa nga siya, kaya yung pan niya is napuno na rin. So, ayan, ang ganda guys, oh. So, ito na ang finished product ng aking banana bread or banana cake. Ayan. Di ba napakaganda guys? At talagang ito ay lutong-luto na siya. Kaya tinanggal ko agad sa steamer kasi magpapawis siya. Papangit ang dating niya. Kaya inahon ko kaagad. Inilagay ko rito para lumamig na. Para mas gumanda yung kanyang texture. At pag malamig na ito guys ay pwede nang pang merienda or pang regalo, pang tinda. At kung kayo guys ay nagbabalak na magtinda nito, kapag gumagawa kayo, lagyan nyo ng anti-mold. Ayan, nakakabili naman ng anti-mold sa mga grocery o sa supermarket o dun sa mga bilihan ng mga gamit sa pang-bake. May mga tindahan pong nabibilihan ng ganun. Na ang mga sangkap lang na tinitinda nila ay gamit lahat sa pang-bake. Kasi ako meron akong suki dito sa amin dahil nga dati is nagkaroon ako ng bakery before kaya alam ko na kung saan ako bumibili ng mga sangkap sa pagbe-bake. So ayan, kasi kapag hindi niyo nilagyan ng anti-mold, hindi siya tatagal. Kasi kapag may anti-mold, pwedeng umabot ng mga 1 week. Ayan, eto hanggang 3 days lang kapag nilagay sa ref. Ayan, hindi pwedeng tumagal guys kasi mag-aamag na siya. So, ayan. Maya-maya ay pwede nang kainin. So, ayan guys. Tapos na ang aking banana bread at ang banana cake. Pwedeng banana bread, pwede rin namang banana cake. Kasi pwedeng banana cake yung guys kung lalagyan ninyo ng icing. Ayan, kung marunong kayo gumawa ng icing o meron kayong mga pang-icing, ay pwede nyong gawing cake yun. I-decorate nyo na lang. Kasi talagang napaka-smooth niya. Dapat makuha ninyo yung tamang technique ng pagtitimpla. Gayahin nyo guys yung ginawa kong technique, yung tamang sukat ng technique. Ganun ang napakagandang sukat para sa kanya. Kasi talagang pinagmamalaki ko sa inyo guys na masarap siyang kainin. Hindi nakakahiyang ipakain. So ayan guys, salamat sa inyong panunood at sana abangan nyo pang mga susunod na video dahil marami pa akong i-share sa inyo guys na talagang makaka-benefit din naman sa inyo kasi sa mga simpleng paraan ay ituturo ko sa inyo ang mga nalalaman ko na hindi masyadong magastos at talagang makakatulong, hindi masasayang ang mga bagay-bagay. So ayan guys, God bless everyone at happy summer. Mag-ingat po tayo sa panahong ganito, lalo na yung may mga karamdaman ay pag-ingatan po ang ating mga sarili. At shout out po doon sa lahat ng aking mga subscribers, yung mga nadagdag kong subscribers na talagang nagpo-follow sila, nagsusubscribe at talagang nagwa-watch ng mga video ay kayo po ang nagdadala po ng pag-unlad ng channel na ito. So maraming salamat po sa inyo at hayaan niyo pong maibalik ko ang inyong pagtulong sa ibang tao sa ibang pamamaraan din po. Dahil hindi ko man po kayo kilala, tsaka malayo kayo sa akin, kaya sa iba na lang po, sa ibang tao ko na lang po, i-share ang aking mga blessing na natatanggap mula sa inyo. Maraming salamat po at ipinagdadasal ko na lamang na sana kung sino man kayo ay pagpalain po kayo at matanggap ninyo ang sobra-sobrang biyaya na nagmumula sa Panginoon. So ayan, salamat po. God bless everyone. Bye!